What's up mga amiga, mga kahito, panibagong araw, panibagong pagtitinda na naman tayo. Kaya ito na yung mga paninda natin. Nakapaglatag na ako ng tatlo, 200. Guys, 3, 4, 200 yan. Malalaki yan guys. Tatlo, 200. Tapos nakagawa na ako ng fresh pineapple juice. Meron tayong mga avocado, dragon fruit, isa na lang. Tapos ayan, saging, meron tayong mga seminis, tsaka mga pakwan. So ano pang hinihintay natin, bilhin na kayo. At sa kabilang pwesto naman natin guys, ayun na, nag-iihaw na nga din tayo ng mga inihaw nating hito. So yan, papakita ko sa inyo guys ang ating inihaw na hito. Nagluluto na rin tayo ng mga inihaw na hito natin para pang pananghalian. So ayan, hindi na lang yung mga saging natin guys. So ano pang hinihintay natin, tara, magtrabaho na tayo. Dahil kakaunti na naman nga mga amiga yung mga paninda natin at display nating mga pinya sa ating munting tindahan, ay dali-dali na nga kami pumunta dito sa farm ng mga pinya para nga mamitas at kumuha nga ng mga pantinda natin. Kakuha nga natin ay dali-dali na nga din tayo bumalik sa ating tindahan at tayo nga ay magdi-display pa nga nito. At sa mga oras nga na yan mga amiga, after ko nga talaga makuha yung mga pinya ay dali-dali ko na nga din pinagbababa. Eto nga't nagtumpok-tumpok na naman nga tayo ng 3 for 100 tapos 3 for 200. Tatanungin nyo bakit may 100 at may 200? Syempre magkakaiba nga yan mga amiga ng size. Pagkatapos nun mga amiga, etong avocado naman nga ang aking inansikaso kasi nga may mga nahinog na at may pa-overripe na. Kaya syempre bago masayang ay gawan muna natin ng aksyon. Kasi nga may puhunan nga tayo dun at talaga naman kailangan natin gawan ng paraan para maibenta pa din kaysa nga masaya. Bali binayak-biyak nga natin yung mga avocado. Saka syempre eto pinag-processor nga natin at eto nilagyan nga din natin mga amiga ng condense nga. Kaya talaga namang masarap ito. Dahil hindi naman pang shake yung ginawa nating avocado ay talaga naman etong at mga ibigan nilagyan natin ng maraming yelo. Kaya ayan, tignan nyo naman, napakasarap at talagang purong-puro. Dahil kanina nga mga amiga, bago nga ako pumunta sa may pukuhanan ng mga pinya talaga naman nauna ko nang ginawa yung fresh pineapple juice natin para nga ako may maunang mabibili sa mga paninda natin. Hanggang sa eto nga mga amiga, available na silang parehas. Tapos nagbabadya na namang umulan pero patuloy pa rin ako sa pag-agtitinda natin. O diba, nauutal-utal na ako at sa dami nga ng mga amiga nang gusto kong sabihin ay hindi ko na alam kung ano nga ang gusto lumabas sa aking labi ay dilapan. Ay ano bunga nga, ano ba sa'yo na yun? Isip ko, umulan at umaraw, eto nga't patuloy pa rin ako sa pagbabalat. Paano kung hindi umulan? Syempre, dire-diretso lang tayo sa pagtitinda natin. Sa mga oras at punto nga na yan mga amiga, talaga nangangawit at nangangalay na nga din ako. Kasabay na nga yan mga amiga, nagduduguan na nga rin yung mga daliri ko, kakabalat nga ng mga pinya. Pero ayos lang yan, diretso pa rin tayo sa pagtatrabaho. At kaya pa naman talagang tiisin yung sakit. Talaga naman kung tiisan nga lang ay talagang panlaban nga ako dyan. Kaya ko nga talaga mga amigan tiisin ay diretso pa rin ako sa pagbabalat kahit sobrang hapdi na talaga. Sabi nga ng ilan gumamit nga daw ako ng gloves. Nagamit naman ako mga amiga ng gloves. Kaso nga lang kapag ka plastic nga yung ginagamit ko ay talaga nang dahil pasmado na nga yung kamay nga natin dahil sa mga past na trabaho natin ay napasma nga tayo. Eto na nga mga amiga, pag nakulob nga yung kamay nga natin ay talaga namang naiya. Inaalis ko na lang at kung yung gloves nga naman mga amiga na damit ay talaga namang mababasa nga din. Tanong, ano kaya ang magandang gawin para nga talaga hindi magduguan yung mga daliri ko sa pagbabalat ng mga pinya. So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang ating munting kwento at ako nga muna ay magtitinda pa hanggang sa susunod muli. Maraming salamat sa panonood. Bye!